Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga ka-review natin, naloko na. Palasyo nagkagulo, Saldico Bersamin Pangandaman nagsalita na. Nilaglag si BBM. Ako yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok pa. May na-detain na, ina-actionan na, may mga kaso na. Hmm. Sino ang pinakulong niya? Yung mga small timer. Kumbaga sa hierarchy ng mga masasamang damo, ang pinakulong niya yung nasa ilalim. Yung mataas na demonyo, dahil sila yun. Silang pamilya, nandyan, namamayagpag pa rin. Yung pinakailalim, yun lang ang pinakulong, kumbaga ang maliliit lang. Diba? Ang maliliit, na kaya nilang takutin. Pero yung mga sangkot, katulad ni Pangandaman na pinangalanan ni Zaldico, katulad na lamang ni Bersamin na nanahimik na mga yawa, hindi na to pinatahimik na ni Bangag, ni Sandro Marcos, ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos na kunyari papakulong, kakasuhan na sa ombudsman na chuchu-chuchu, pero hanggang ngayon nandiyan pa. They're still negotiating. Kung ipapakulong si Tambaloslos o ibubuhos ni Tambaloslos lahat daw ang kanyang nalalaman. Pero I think they're playing their bullshit games. They're Kung kailan, kung ano, nagtatakutan sila, naghahamunan sila. Kasi si Lisa Tanas at ang si Martin Romualdez ang mortal na magkaaway ngayon. Even before, sinabi na natin yan. Kasi matakaw nga sa pera si... Asan na yung hayop na yun? Matakaw nga sa pera si Nyet pa. Okay? Yung buwaka ng Genimes na to, filtered na, pangit pa. Matakaw sa pera. So, nagkakaonsehan sila. So, bahala naman kayo, kawawa na naman kayo, yun yung sinabi ko sa kanya, kasi sa inyo, kasi ayaw nyo pa manindigan, ayaw nyo pang gurgurin lahat sa pwesto, yang mga hayop na yan. Nagagalit na naman ako, dapat hindi ako mag-vlog ngayon, kasi busy-busy talaga ako sa kinabuhi ko. Kaso lang, nakita ko na naman yung sandamakmak na baha, na lumulutang na naman kayo dyan. So, gusto ko na naman silang gurgurin lahat sa kanilang mga pwesto. Okay? Dahil itong hayop na abante na ito, ang kapal ng mukha niya, nahanapin si Sara Duterte, si Inday Sara. Gusto daw niya humarap dyan sa impeachment na yan, sa maleta impeachment na yan. Ang sabi niya, nasaan ka, Madam President? Bumabaha na nagagalit ang Diyos. Ginagamit mo pang hinayupak ka ang Diyos. Na demonyo ka, di ba? Demon, kadimo-demonyuhan. Gagamitin mo pa ang Diyos sa iyong kasinungalingan. Pakita natin yung mukha ng siraulong ito. Ayan, nakita yung mukha niya. Ayan. Okay? Yang hayop na yan, ayan ang lakas ng loob na gagamitin ang salita o pangalan ng Diyos sa kanyang mga kasinungalingan. Ang sabi ng hayop na yan, mga kababayan, talaga din natin yung mukha niya kasi syempre naalibadbaran kayo, di ba? Yaan si Abante na yung pag hindi siya nanalo, okay? Tineknikal pa nila yung kalaban nila dyan sa distrito niya para maupo sa tulong ng mga bangag. So anyway, ang sabi niya dito, nasaan ka, Madam Vice President? Bumabaha na, nagagalit na ang Diyos. Huy, abanting gagong julul. Okay? Ang Diyos mo ay si Satanas. Si Satanas at saka si Marcos Jr. Huwag mo idamay ang totoong Diyos sa kabulaan mo. Sabi niya, baha na sa buong Luzon. Dahil nagnakaw kayo ng mga maleta kongresistang hayop ka. Kayo ng mga maleta kongresista, dahil sa inyo kaya nagkabaha-baha, ayaw niyong panagutin. Ang amo niyong si Sandro Marcos na multi-billion ang iniwan at hindi natapos at kinorakot na construction infrastructure sa Ilocos pa lang. Hayop ka. Galit mo na naman ako. Sabi niya, ba, anong ginagawa ng ating Vice President? Gago ka? Ano gagawin ni Sara? Nasa kanya ba yung pera? Correct. Nasa kanya ba ang budget? Siya ba ang may command sa DPWH? Andyan yung butikin yung secretary? Siya ba ang addictus na si Bangag na mag-command na laanan ng pera, ng pondo, yung mga infra, yung pinagmamalaki ng hayop na Vince Dizon na butikin na yan? Okay? Parang ang gago. Ha? Ano ang eksena dyan?
mga pangako ng hayop na DPWH na yan. Sawak ba ni Sara yung pera? Mag-isip ka nga, gago ka. Ang sarap mo talaga ilaglag sa bangin eh. At nang matapos Bobo na kayo nga eh. lahat. Anong ginagawa ng ating Vice President? Abala ang Vice President sa pakikipagkapwa-tao at pagtatrabaho. Hindi katulad ng amo mo, abala sa pagnanakaw, abala sa panggagago, abala sa pag-aadik, abala sa lahat ng kahayupan. O, kita mo, kapupus lang ng amo mong demonyo. Oh. Ano sabi ng amo mong demonyo? Sabi niya ng amo mong demonyo, ito, dahil lang mga kababayan, kung minamahal. Okay. Mga palangging. Ayan, ang amo mong demonyo. Ay, dito pala dapat. Meron din pala ako dito. Alright? Hindi. Wala pala ako dito. Wala palang camera to. Ayan, oh. Yan, ang amo mong hayop. Yan. Habang bumabaha, ano ang sabi ng amo mong hayop? Happy Monday, everyone. Excited to start my birthday. Sabbatical alpot. Sabi niya, no makeup. Gago, Satanas. Putang ina, pinilter mo yan. Okay? Dahil hindi ganyan ang mukha mong pangit ka. Filtered na nga, pangit ka pa rin. Yan ang amo mo, Abante. Ang sabi ng amo mo, basahin na natin to, ng amo niya. No makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule, no stress. But, yes to nakaw, yes to baha, yes to kaalputan, yes to kidnapan, Yun lang, mas yes to matindi yung gurguran, yes. yes to hakot na pera ng bayan. Diba? Ang kapal ng mukha, sabi niya, just me and Mother Nature. Ayan na nga, Mother Nature. Demon Nature. That's not a Mother Nature. Demon! Ayan, ang itsura niyan. Habang kayo ay binabaha. Mother Nature ba? Yan. Ginagago kayo. Kita nyo? Habang nagpapakasarap ang yawa, okay, na Satanas, nakapangit-pangitan sa lahat ng pinakapangit, ayan, ini-enjoy niya yung mga, ayan, green kasi mga palangga, yung nature. Ang mga nakaw na yaman at nakaw na mga properties na hindi pa binabayaran ng state tax o ng property tax ng pamilya niyang hayop. Ano, Nako, speaking of tax, may video po tayong ipapakita mamaya, ha? balikan natin itong yawa na si Abante. Okay? Sabi niya, bahala sa bulusod, anong ginagawa natin Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine na meron tayong impeachment court dito, dapat tumarap siya dito. Gago ka uli. Opo, gago siya. Alright? Gago ka uli. Dahil well, actually, I'm so fucking tiring, no? Papaliwanag pa tayo. Hindi ako nanood ng impeachment hearing. Napanood ko lang yung AI na pinresent ni Laway doon. Yung AI model niya ng mga pera-perang kapjotahan. So ngayon, mga kababayan, magaling talaga ang mga demonyo mambaliktad. Okay? Magaling talaga mambaliktad tong hayop na ito. Ano sabi niya? Nasaan siya ngayon? Nasaan siya ngayon? Okay, gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Ikaw, nasaan yung mga ninakaw ng mga amo mo? Mga demonyong mga maletagag. Nasaan yung tinago ang pera ng bayan? Nasaan na? Ha? Abanting hayop. Nasaan mo tinago ang pera ng bayan? Nasaan? Puro Sagot. ka kasinungalingan. Si Bangag ang may hawak ng pondo. Siya lahat ang may hawak ng departamento Tapos si ng BP gobyerno. Sara Bakit si Sara hanapin mo. hinahanap mo? Si Gabi. Sara ba ang presidente? Patalsikin mo o gurgurin mo yung hayop na bangag na yan. Paggurgurin mo sa pwesto. At nang Yung nga disabled na ba ang presidente para si BP ang hinahanap mo? No? Incapacity na po ba ang presidente? Hindi na po ba siya capable? No? Para gumawa or magtrabaho? Kasi kung hindi na, magsabi lang kayo. No? Kasi willing din naman po si BP Sara na maano dyan eh. No? Palitan niyang hinayupak na yan. Nakakahiya, no? Nakakahiya ito para sa presidente. Bakit? May baha pero ang hinahanap ni Abante si Vice President. Ibig sabihin, mga kababayan, parang sinasabi dito ni Abante na inutil. BP Sara, umuwi ka na ng Pilipinas dahil inutil. Yung presidente natin, ikaw na magtrabaho dito, ganun ba? palitan ni Sara Duterte. Tang ina mo, buwiset ka sa buhay ng Pilipino.
So anyway, mga kababayan, yan ngayon. Oh, gusto niyo ba makita ang mga kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ninyo? Habang kayo ay binabaha, nakita niyo sobrang grabe ang mga eksena ngayon. Tingnan lang natin to. Halos hindi umuusad ang mga sasakyan. Okay, pakita nyo yung mga nasa ibang bansa na mga palanggako, mga nasa Amerika, Europa na hindi nyo alam kung ano na nangyayari sa inyong mahal na inang bayan. Okay, tignan natin kasi nawala na naman. Buti na lang hindi itong computer ang ginamit ko. Buti na lang naka-harbat tayo ng computer. Naka-harbat ako sa anakis ko. Anyway, tiyan mo, buti na lang hindi tayo nag-vlog dito. Kasi something wrong na naman. I think the laptop ang problema. Okay, here we go. Dito na tayo sa ano ko, sa cellphone ko. Mas maganda pa. Okay? Ayan. Dating dito sa News 5. Ano sinasabi dito? Di ba? Ang galing, ayan na ngayon ang buhay nyo. Wow. Swimming pool na. Yan ang buhay nyo, mga palangga. Swimming pool Diba? everywhere. Mag-swimming. Huwag kayo manindigan. Sige, lumusab kayo sa baha, mga yawa. Alright? Ito pa. Hanap pa tayo ng mga karimari-marim. Sa lahat ng pagnanakaw ng mga bangag, puro na lang gano'n. Ito balita, Correct. ilang bagay na Marikina binaha. Ang galing. Di ba? Tapos ayaw niyo papatansikin ang mga adik. Anyway, ito mga kawin, pasadahan din po natin itong video ito, no? Pasok. Ito about ito kay ano eh. Yung sa estate tax. Teka lang Palakin lang natin. Yan. Go. Napakagaling po ng Pangulong Duterte. Nakakantig po ng damdamin mga ka-reaction. Grabe talaga. Itong si Bongbong Marcos, walang hiya siya. Estate tax that would form part of the income of the Executory na po yan. Kaya pag umupo si Sara Duterte, sigurado magbabayad to. Correct. Sigurado magbabayad siya ng estate tax mga ka-reaction. Lagot ka. pay the estate tax that would form part of the income of the government. And you could use it for AFP modernization or the Correct. poor or for building schools. Correct. So that is a very important. Pera na po yan ng gobyerno, pera na po yan ng taong bayan. Kaso nga lang, mga karbi natin, for example, ngayon sila magbabalik ng estate tax, baka nakawin lang din no? Baka nakawin lang din yan. Di ba? Kaya wag muna kayong magbalik ngayon sa 2020, tsari kayo. Thing. Anyway, sir, my next question also was about 2 years ago. I asked you, in the last FOCAP luncheon with you, I asked you about the Arelma assets. The? Arelma Oh my assets. God, I haven't heard that word in Yes, almost 20 years. but sir, your lawyers are finding the case up to now in New York. These were originally funded in 1972. Tsari ka. Sinungaling talaga yun. No? Hindi raw niya narinig yun, yung asset na yun. Executory na ngayon, sinabi ng Supreme Court. Declared martial law. Yeah. Using a shell corporation named Arelma in Panama. Arelma placed around $2 million in a brokerage account in Merrill Lynch. And much later, Arelma told the PCGG the assets form part of your parents' ill-gotten wealth. And the bearer forms pertaining to those assets were turned over to PCGG. But you, through your lawyer, blocked the actual turnover by Merrill Lynch to the Philippine government. It's stuck somewhere in a Singapore bank. In the last FOCAP luncheon, I asked you for an update on the case, and you specifically told me, talk to my lawyer. Again. Yeah. May I therefore now ask you to give me the name of your lawyer and how to get in touch with him, and could you tell him, please, that I will be calling him and I have your permission to talk to him. Thank you. Yes, please do that because I cannot add anything Yes, to sir, but In fact, I was how do going to get in thank touch you with for your all the lawyer? information that you have provided us here today because I don't know these details. Yan, I don't know Even when, naman. Sinungaling talaga no?
Executory na nga eh. Oh, sinabi na nga ng US government eh. Kaya hawak po sa ligi itong si Bongbong ng US. Pero meron po kung ka ngayon ay kinakausap sa administrasyon na ito. In the States, I was not involved in any of these Oh. legal proceedings. Hindi na naman siya involved mga kabayan. Hugas kamay na naman. Yeah, hugas kamay. Palagi na lang naghuhugas kamay ito mga karibin natin. There is no such accountability in his blood mga kabayan. And since I came back, since after the 6 years that we were disallowed from coming home, those cases again went to court, and I don't know what's happened to them anymore, quite frankly. So my President, lawyers again, will wala. know. So again, yeah, feel free. Hindi raw niya alam pero yung lawyer niya alam. Ano nangyari yun? Hindi na raw niya alam kung ano nangyari sa mga kasong yan. Maniwala ka dyan. Wala, To wala. give them a call. Could you give me a point person in the presidential palace to talk with your lawyer? Sure. They're not Who? here right now, so I'll have to speak to them, and they'll be in touch with you. Baka si Claire Castro Grabe ibigay no, sa'yo. kapal na mukha mo. Bayaran mo na kasi yan. May chika ako sa inyo, ha? Yan, Galing ito, tayo ito. Kadayawan, di ba? Sa Davao Ito. City. Umaten ako ng event. Nandun na, sa harap namin si Mayor Basti Duterte. Alam niyo ba kung sino ang katabi niya? Ha? Walang iba kung hindi yung political officer ng US Embassy. Mhm. Ay, naku po. Matinding statement yun, ha? Ikaw ang political officer. Ibig sabihin, pagdating sa politika, ikaw yung in charge dito sa US Embassy. Katabi mo si Mayor Baste. At ito ang chika ko sa inyo. Balita ko. Di umano. Gusto daw talagang kausapin itong opisyal na ito yung mga Duterte, particular na si VP Sara Duterte. At ngayon, ang nakausap pa lang niya ay si Mayor Baste. At nagpakita daw di umano ng suporta na. Ibig sabihin, finish na. Finish na yung 2028. Tapos na ang laban. Talagang nagpapakita na ng suporta ang iba't ibang bansa. Ito, Amerika na. Alam naman natin, di ba, tayong mga Pilipino, kayo palang mga Pilipino, masyado kayong utu-utu sa Amerika, di ba? Masyado kayong mataas ang tingin nyo sa mga yan. Pero sila mismo nagpapakita na ng suporta sa mga Duterte. At susuportahan nila sa 2028, di umano. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ngayon pa lang, nakikinita ako na nangangatog na yung mga bangag sa Malacanang. Oo, ngayon pa lang, nakikinita ako na. Kaya nga kung ano-ano ng propaganda pinalalabas nila, tulad nung gusto daw kausapin ni VP Sara Duterte si Marcos, isang malaking katarantaduhan yun. Ikaw yung lamang sa laban eh. Bagamat mo sa basketball, ikaw yung lamang. Tama. Lamang na lamang ka. Tambak yung kalaban, tapos ikaw yung gusto makausap yung kalaban para makiusap. Isang malaking katarantaduhan. Correct, Diba? correct. Alam mo, yung mga palabas nilang yan, pinalalabas lang nila na malakas pa si Marcos, tapos dihado si VP Sara Duterte. Wala ho, kabaligtaran ho yan. Kitang-kita naman natin, i-total mo lahat ng kandidato. Ha? Hindi nga aabot kay VP Sara Duterte, tas siya pa ang kakausap dito. Hindi, malabo yan. Siguro, napapansin nila na marami naman siguro sila mga intelligence officer na nasa Davao City, nagmamanman sa mga Duterte. Mantakin mo, iba't ibang mga bansa nang dumadalaw kay Baste. Tapos eto nga, yung mismong political officer ng US Embassy, katabi niya sa Kadayawan. Nag-picture taking pa sila, in-announce pa ni Baste yun. Wala talaga, finish na. Bantayan na lang natin to si VP Sara Duterte. Kung gusto nyo pa no si VP Sara Duterte na naging mayor, mas stricto daw. Ine-expect nila nung si Baste ang mayor, ano to, puro tattoo to. Chill to, umiinom to. Magiging mas lenient. Hindi ho. Mas mahigpit pala si Baste. Yan ang napag-alaman ko. Mhm. Yung sa coastal, yung lakaran. Alam mo yung lakaran ng mga tao doon, no? Naglalakad kami dyan eh. Yung may mga nag-iihaw-ihaw. Nung una pala, yung mga mesa dyan, umaabot na sa karsada. Kasi marami nagiinuman dyan. Hindi pala nagiinuman. Kumakain, nag-chill. Sa coastal yan eh. Malapit eh, lalakad-lakad dan doon. Sarap doon eh. Totoo, sarap tumambay doon, sarap kumain doon. Chill lang. Alam mo, malapit na sila sa kalsada. Yung buong walkway. Pinatanggal ni Baste. Maraming nagalit doon kasi parang kumina yung negosyo namin kasi natanggal yung lakaran dito. Kasi nga, kay Baste, ang priority niya, syempre mas bata eh. Hindi ko masasabi si VP Sara Duterte hindi bata.
Kaya lang nakakapunta yun sa mga lugar na gusto niya itsura ng Davao, parang Singapore. Ganon yung style ng pananaw niya. Modern, pero strict. Mhm. Alam mo yon? Kaya kahit ang dami naglabi na nagsabi, tanggalin na yung liquor ban, humihina ang negosyo, sabi pa nga niya, para bagang humihina ang negosyo, ba't ang dami nagbubukas na bar? Hindi humihina ang negosyo dahil sa liquor ban. Mahina lang kayo sa marketing siguro, kaya kayo humihina. Which is true. Pinuntahan, nag-clubbing na kami doon eh. Lahat pinuntahan ko, hindi ko kasama si Basti. Kasi kami na nila Boss Dada at saka ilang friends. Nag-ikot-ikot kami dyan, nila Tio. Puno naman eh. Kaya lang talagang pag alauna na, bukas na ilaw. Nagkakasiyahan yung mga bakla doon eh. Yung DJ kasi rin eh. Matino ibig sabihin nito. Yung DJ bigla naman nagpatunog ng Make me water. Siyempre, alam mo na, pag water na yung tugtog. Alam mo yung kanta ni Tyra ba yun? Tyra. Na water. Ito mga bakla, talagang kumuha na ng tubig. Binus-bus. Make me water. Bus-bus na sa katawan nila ng tubig. Ayun, tigil na. Kasi nababasa na yung club. Maganda pa naman yung club. Hindi, pero tama-tama naman. Alauna na. Nung alauna na, binuksan na yung ilaw. Sabi ko, ano to, Dubai? Kasi ganun, hindi pala Dubai, Qatar. Naalala ko sa Qatar, ganun eh. May oras lang eh. Di asaya-asaya ng mga tao. Habibi yun! Di ba yung kantang Habibi? Sumasayaw-sayaw sa mga club, yung mga Arabo, gumaganyan-ganyan para mga ulol eh. Tapos biglang, alauna na, bubuksan yung ilaw. Ewan ko kung alauna o alas 2 nung panahon namin. Alas 2 ata. Alam po ninyo kung anong kinatatakot ng Amerika ngayon. Alam po ninyo kung anong kinatatakot ng ibang Ito na po nila si Robin Padilla, alam po na po kayo sa comments. Ako. Mababasura yung kaso. Unang-una, wala naman ninakaw eh. Correct. Binigay yung pera, tinanggap niya, tapos. Pero bilang lawyer, Nangyari dito. obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news. Pero siya po ang pinaka-fake. Ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente. Gusto nilang ipadala sa dahig naman. Di ba? I-activate nila yung dahig. Si Sara Duterte. Naku, So- attorney, grape threat yan. No joke. No joke na po, no joke. Let's not kid ourselves. This is about the presidency of Ano sa 2020. inyo, tama ang hinala ng taong bayan na sinasabi mo na kung walang naghangad na maging presidente sa 2020. Like I said, let us not kid ourselves. Hindi, pero This tanong is ko about lang, 2028. kung totoo yan, why is it difficult para kay BBM na si Sara ang pumalit? Let's not kid ourselves. This is about the presidency of Ano sa 2020. inyo, tama ang hinala. Sinasabi natin, para matapos ng lahat yan, abolish mo na ang Kongreso. Abolish na yan. Abolish ng Kongreso. Tama, abolish na. Either you abolish Congress or you cut the Tama. access to Paburo ko members of dun. Congress Correct. ng pera ng bayan. Tama. Or, karoon ka ng isang matinong presidente na pag pinakairaman ng Kongreso, dito kagad. Binanggit po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nabuo daw itong tinatawag na Senate Leadership Fund matapos daw maalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malalaking budget insertion sa DPWH. Aniya, layunin daw nung isama sa panukalang budget itong mga priority project ng mga senador upang maiwasan yung pagbabawas o pag-amyenda sa pondo ng Naku po. DPWH. Noong 2023, Attorney Sal, sinabi ni Bonoan na halos 88% o 62.77 billion pesos ng pondo para sa foreign assisted projects ang nabawasan at ang mga ito kasama nga ng ibang dagdag na alokasyon ay naging bahagi ng libo-libong inserted projects. Gayunman, aminado pa rin si Bonoan na hindi naging matagumpay itong sistema dahil nga nagpapatuloy pa rin yung mga budget insertions nung
2024 at nung 2025. Yun! Batay sa affidavit niya, umabot sa 13.29 billion pesos yung Senate Leadership Fund noong 2024 at humigit kumulang 21 billion pesos noong 2025. At may minimum na 500 million umano para sa bawat senador, habang hindi bababa sa 1 billion ang para sa Senate President at mga pangunahing committee Nako. chairperson. Sa kabila ng Laki layunin niya na. na maiwasan yung insertions, lumalaki pa rin daw yung mga dagdag sa proyekto ng budget. Pero ang nakapagtataka nito, Attorney Sal, sa panig naman po ng Malacanang, sinabi na walang alam daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y 24 bilyong leadership fund na inilaan sa DPWH para sa mga senador. Dahil ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung alam daw ng Pangulo itong naturang sistema, ay hindi niya ito papayagan. Nako. Aliya, magiging or maaaring alam yan, palihim na papayagan ginawa yan itong mga kasunduan at maging si kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon ay wala daw kaalaman dito. Sa testimonya naman, or balikan po natin yung testimonya ni, or sa sinabi ni dating Secretary Manuel Bonoan, na yun nga ay sinabi niya na ito'y ginawang sistema ng administrasyon para nga maiwasan itong mga insertion sa ibang ahensya, lalo na sa DPWH, Attorney Sal. Ang nakapagtataka lang nito, Attorney Sal, parang magkaiba yung pahayag nung dating secretary ng DPWH at nung Malacanang. Ano pong reaction ninyo dito, Attorney? Lokohan. Unang-una. Lokohan lang yan. Ang presidente, hindi ko pwedeng hindi alam lahat yan. Tama. Sa kanya nagsisimula yung budget. Correct. Number 2, siya ay may veto power. Hmm. Kung makalusot sa kanya, ibinabalik naman sa kanya yan. So kung hindi siya complicit, hindi siya kasama sa kalokohan, ibibito niya yan. Correct. So hindi niya nga binibito eh. Number 3, alam mo mga presidente, kahit na sinong opisyal, pag merong pumuputok, nandun ka agad ang tanggi. Correct. Siyempre tatanggi, wala naman aminin. Kaya nga sinasabi natin, para matapos ng lahat yan, abolish mo na ang Kongreso. Abolish ng Kongreso. Either you abolish Congress or you cut the access to members of Congress ng pera ng bayan. Or, karoon ka ng isang matinong presidente na pag pinakairaman ng Kongreso, dito ka agad. Ganun na. Actually, simple lang ang problema ng ang nagiging problema talaga. Ang nailalagay, nailuluklok natin ay mga tiwali. At gaya ng sinabi ko sa Zambales kahapon, alam po ninyo, ako ay nasa Zambales kahapon. Balikan. Dahil 31 barangay kapitan ang aking nakapulong. Ang problema doon, napakalaki. Nandun yung problema sa dike, bumaha. Ang butulan ng 2 araw. Naroon yung mga barangay officials, yan daw Magna Carta para sa mga barangay officials. Hindi, hanggang ngayon, hindi na isusunod. Maliliit ang sahod ng mga barangay tanod. Dami-daming problema. Pero nagtataka sila, bakit hindi naaasikaso? Matagal na yan. Puro politika, impeachment, pag-aaresto kay Presidente Duterte. Puro ganyan. Alam niyo, sagot ko simple lang. Alam po ninyo kung bakit tayo nagkakaganyan. Kasi nga, itong mga narinito, mga iniluklok natin sa kapangyarihan, mula pa nung una, gusto nilang mapanatili tayo, yung karamihan sa Pilipino, na ignorante. Correct. Kaya ayaw nilang i-educate. Pwede natin papag-aralin lahat ng Pilipino na libre. Sa bilyong-bilyong ninanakaw na yan, kayang-kaya natin. Pero syempre, ayaw nila yun. Kasi, pag edukado ang elektorado mo, wala. Hindi lalabas yung mga walang yung mga yan. Hindi sila madaling makuto, mabuladas, mabili, matakot ng mga ito. Kaya sa akin, edukasyon talaga. Kaya kung sino man na maging presidente, si Inday Sara man, o kung sino pa man, yan ang unang gawin ng isang presidente.
Yung budget mong 7 trillion, kunin mo kahit na one-third, ilagay mo sa edukasyon. Ang one-third ilagay mo sa medisina, libre hospital. Palagay ko magandang umpisa yan sa pagpapago ng ating lipunan. Sen, mga kabayan, ano po ang iyong opinion, reaksyon patungkol dyan? Just comment down below. Maraming salamat po.